Agad na tumakbo si Shinji papunta sa kanyang nasirang kotse. Halos maiyak siya habang pinagmamasdan ng sinapit nito at mangiyak-ngiyak na sinabi na hindi man lang niya naipatakbo ang minamahal niyang sasakyan kahit isang beses bago ito tuluyang masira. Matapos maibaba ni Matsushima Yuto ang kanyang motor mula sa ibabaw ng kotse, kalmado lang niyang hinarap si Shinji at tinanong kung magkano ang halaga ng sasakyan dahil handa naman niya itong bayaran. Ngunit bago iyon, seryoso niyang sinabi na kailangan muna nilang ayusin ang usapin tungkol sa pambubuli nito sa kanyang kapatid. Pagkasabi noon, mabilis na nilapitan ni Matsushima Yuto si Shinji at hinablot ang kwelyo ng damit nito upang hilahin palapit sa kanya. Sa sobrang inis, mariing sinabi ni Shinji na siya nga pala ang lalaking nakaharap nila noon. Ipinaliwanag pa nito na nangyari lamang ang lahat dahil unang ginulo ni Matsushima Yuto ang kanyang kaibigan, dahilan upang mapilitan itong lumipat ng ibang bansa. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis na kumawala si Shinji sa pagkakahawak ni Matsushima Yuto at umatras ng ilang hakbang. May masama siyang ngiti habang hinahamon si Matsushima Yuto na tapusin na lamang ang lahat sa pamamagitan ng isang karera. Dagdag pa niya na kapag siya ang nanalo, luluhod si Matsushima Yuto, hihingi ng tawad sa kanya, at babayaran din ang nasira niyang kotse. Hindi naman natinag si Matsushima Yuto. Direkta niyang sinabi na pumapayag siya sa hamon. Ngunit kung siya ang mananalo, si Shinji ang luluhod at hihingi ng tawad sa kanyang kapatid. Sa narinig na iyon, napangisi si Shinji at mapanuyang tinanong si Matsushima Yuto kung may sasakyan ba itong ipangkarera. Tahimik lang na itinuro ni Matsushima Yuto ang motor na kanyang dala at sinabing sapat na iyon dahil puno naman ng gasolina. Dahil doon, napailing na lamang si Shinji habang nakangiting sinabing talagang baliw si Matsushima Yuto. Makalipas ang ilang sandali, pumwesto na silang apat sa panimulang linya upang simulan ang karera. Pagkatapos ng hudyat, sabay-sabay na rumagasa ang tatlong sports car upang makakuha agad ng malaking lamang, habang naiwan naman si Matsushima Yuto sakay ng kanyang motor. Habang nangunguna, hindi mapigilan ni Shinji ang mapangiti. Pumasok sa isip niya na sulit ang lahat ng perang ginastos niya sa pagpapagawa ng kanyang sasakyan dahil kitang-kita ang bilis nito. Ngunit hindi nagtagal, agad siyang nenas nang mapansin sa side mirror na unti-unti nang humahabol si Matsushima Yuto. Lalong tumindi ang galit niya at sumagi sa isip niyang hinding-hindi niya mapapatawad ang lalaking iyon. Bilang pang-iinsulto, inilabas niya ang kanyang kamay sa bintana at ipinakita ang thumbs down kay Matsushima Yuto. Mayabang pa niyang sinabi na napag-iiwanan na ito at mas mabuti pang sumuko na lamang bago pa mapahamak. Nanatiling kalmado si Matsushima Yuto at sinabi na madaling lumaki ang ulo ng mga hanggal, ngunit walang mararating ang isang taong puro padalos-dalos ang kilos. Pagkasabi noon, inilabas niya ang kanyang cellphone at tumawag sa isang tao. Seryoso niyang tinanong kung handa na ba ang mga ito. Agad namang sumagot ang mga sakay ng helicopter na handa na sila anumang oras. Sa sumunod na sandali, naghagis ang helicopter ng maraming matutulis na bakal sa mismong kalsada. Eksaktong bumagsak ang mga iyon sa harapan ng isang itim na sports car. Dahil sa sobrang bilis ng takbo nito, wala na itong pagkakataong makaiwas kaya bumaon ang mga matutulis na bakal sa mga gulong ng sasakyan. Napilitan ang driver na itabi ang kanyang kotse habang napapamura sa galit at pagtataka kung ano ang bigla niyang nasagasaan. Kasunod namang napahinto ang dilaw na sports car nang makita ang mga matutulis na bakal na nakakalat sa daan. Hindi mapigilan ng isang lalaki na magtanong kung saan nanggaling ang mga iyon. Sinabi naman ng isa pa na hindi ba dapat ay nasuri muna ng maayos ang kalsada bago nagsimula ang karera. Samantala, halos mawalan ng kulay ang mukha ni Shinji. Pumasok sa isip niya na muntik na siyang mapahamak. Mabuti na lamang at hindi nasira ang kanyang mga gulong, kung hindi ay tuluyan na siyang matatapos sa karera. Ngunit dahil sa pagbagal niya, mabilis siyang nalampasan ni Matsushima Yuto.
Lalo siyang nabigla nang makita kung gaano kadaling umiwas ni Matsushima Yuto sa bawat matutulis na bakal na nakaharang sa daan gamit lamang ang kanyang motor. Hindi mapigilan ni Shinji ang magtaka kung bakit tila walang epekto kay Matsushima Yuto ang mga harang sa kalsada. Samantala, habang mahusay na umiiwas sa mga bakal, naalala ni Matsushima Yuto na ang kakayahang iyon ay bunga ng mahabang panahon niyang nagtatrabaho bilang delivery rider. Doon nahasa ang kanyang husay sa pagmamaneho ng motor kahit sa pinakamapanganib na sitwasyon. Nang makita ni Shinji na tuluyan na siyang nauungusan, lalo siyang nataranta. Pumasok agad sa isip niya na hindi niya maaaring hayaang manalo si Matsushima Yuto. Dahil doon, madiin niyang inapakan ang silinyador upang makahabol. Habang papalapit sila sa susunod na kurbada, napagtanto niyang doon na magkakatalo ang kanilang laban. Napansin naman ni Matsushima Yuto ang mabilis na paglapit ng sports car ni Shinji mula sa kanyang likuran. Nang makitang hindi ito nagpapakita ng senyales na babagal, hindi niya mapigil ang mapatanong kung seryoso ba talaga itong babanggain siya. Ngunit tila nawalan na ng katinoan si Shinji. Mariin niyang sinabi na kung hindi babagal si Matsushima Yuto, dapat ay handa ito sa magiging resulta ng kanyang gagawin. Habang papalapit ang sasakyan, napilitan si Matsushima Yuto na itaas ang kanyang kamay bilang panangga dahil anumang sandali ay tatama na ito sa kanya. Hindi nagtagal, bumangga ang sasakyan at tumama sa mga batong nasa gilid ng kalsada. Pagkatapos ng banggaan, mabilis na bumaba si Shinji sa kanyang kotse upang hanapin si Matsushima Yuto. Ngunit kahit saan siya tumingin ay wala itong bakas, kaya labis siyang nagtaka kung saan ito napunta. Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang malakas na ugong ng isang helicopter mula sa itaas. Agad siyang napatingala at laking gulat niya nang makita si Matsushima Yuto na nakabitin sa isang lubod na nakakabit sa helicopter. May bahagyang ngiti sa labi si Matsushima Yuto habang sinasabi na sayang na lamang dahil marami pa siyang nakatagong paraan upang manalo. Sa sobrang pagkabigla, napalingon pa si Shinji sa kanyang likuran at tila hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Pagkababa ni Matsushima Yuto mula sa lubod, muli niyang ipinakita ang thumbs down kay Shinji. Pagkatapos noon, seryoso niyang sinabi na wala nang matatakbuhan si Shinji at malinaw na natalo na ito sa kanilang karera. Makalipas ang ilang sandali, inilabas na ni Matsushima Yuto ang kanyang cellphone at habang kinukunan ng video si Shinji, sinabi niya rito na kailangan nitong lumuhad at humingi ng paumanhin gaya ng ipinangako nito. Sinabi pa niya na bilasan na nito dahil gusto niya itong i-record. Sa narinig na iyon, agad na sinabi ni Shinji kay Matsushima Yuto na hindi na nito kailangang umabot pa sa ganoon. Ngunit kalmado lamang na sinabi ni Matsushima Yuto na siya mismo ang nagsabi ng ganoong kasunduan. Sa sandaling iyon, dumating si Fuji at ipinaliwanag na napagkasunduan nilang susundin ng matatalo ang anumang ipag-uutos ng mananalo. Agad namang tinanong siya ni Matsushima Yuto kung ano ang punto nito. Sinabi ni Fuji na siya ang nanalo sa huli nilang karera, kaya hindi kailangang sundin ni Shinji ang utos ni Matsushima Yuto. Sa narinig na iyon, agad na sumang-ayon si Shinji at kinakabahang sinabi na natalo man siya, natalo rin naman si Matsushima Yuto kay Fuji. Ngunit seryosong sinabi ni Matsushima Yuto na binabaluktot lamang nila ang usapan. Idinagdag pa niya na kung ayaw ni Shinji na humingi ng paumanhin, mapipilitan siyang gawin ito sa ibang paraan. Ipinaalala rin niya na pagbabayaran nito ang ginawa nitong pambubuli sa kanyang kapatid. Sa narinig na iyon, lalo pang kinabahan si Shinji at agad niyang tinanong si Matsushima Yuto kung ano ang balak nitong gawin. Sinabi pa niya na kahit ang sarili niyang ama ay hindi pa siya kailanman sinaktan. Ngunit bigla siyang natigilan nang makita niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Mika. Agad siyang sinampal ni Mika sa mukha dahil sa sobrang galit at mariing sinabi na kung hindi siya kayang disiplinahin ng kanilang ama, siya mismo ang gagawa nito. Dahil sa ginawa ng kanyang nakatatandang kapatid, wala nang nasabi pa si Shinji.
Samantala, natahimik na lamang si Matsushima Yuto habang pinagmamasdan ang nangyayari. Habang nakakross ang kanyang mga braso, seryosong sinabi ni Mika kay Shinji kung ipinadala ba siya ng kanilang mga magulang sa Keisei University para habulin ang mga babae araw-araw, magmaneho ng walang ingat, at mambuli ng mga kaklase. Idinagdag pa niya na labis siyang nadismaya sa kanyang ginawa at ipapa-freeze niya ang credit card nito upang magkaroon ito ng oras na pag-isipan ang kanyang mga ginawa. Sa narinig na iyon, sobrang nabigla si Shinji. Mabilis siyang lumapit sa kanyang kapatid at nagmamakaawang humingi ng tawad dahil nagkamali siya. Nakiusap pa siya kay Mika na huwag nitong i-freeze ang kanyang card. Sa nakita na iyon ni Matsushima Yuto, hindi niya mapigil ang magtaka dahil magkapatid pala ang dalawa. Agad namang sinabi ni Mika kay Matsushima Yuto na si Shinji ay kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Saki at ipinaliwanag na nang tanungin siya ng senior niya kung bakit siya lumipat sa women's dormitory, sinabi niya ang dahilan. Dahil doon, nagalit si Mika at dinala siya rito. Sabay nun, may pagtatakang tinanong ni Saki ang kanyang kapatid kung ano ang ginagawa nito roon. Sa nakita na iyon ni Fuji, agad niyang sinabi na magkakaibigan naman silang lahat at maaaring may hindi pagkakaunawaan lamang. Sabay nun, sinabihan niya si Shinji na dapat itong humingi ng maayos ng tawad. Pagkatapos, humarap si Fuji kay Matsushima Yuto at hiniling na umatras na ito upang mailigtas ang kanyang reputasyon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Fuji mula sa Bannan area at hiniling na ipagkatiwala sa kanya ang pag-aayos ng kanilang problema. Sa narinig na iyon, tinanong siya ni Matsushima Yuto kung muli na naman itong nagbabanggit tungkol sa Bannan area. Nagtataka siya kung bakit kailangan nilang palaging ipagmalaki kung saan sila nagmula dahil para sa kanya, napaka-pretensyoso nito. Sa narinig na iyon, natahimik na lamang si Fuji at hindi niya mapigil ang menace kay Matsushima Yuto. Sabay nun, sinabi ni Matsushima Yuto kay Shinji na wala siyang pakialam sa reputasyon nito. Pagkatapos, lumapit siya sa sasakyan ni Shinji at malakas itong sinuntok, dahilan upang tuluyang mawasak ang sasakyan. Sa nakita na iyon, hindi mapigil ang manghina ni Shinji dahil tuluyan nang nasira ang kanyang kotse. Lumapit si Matsushima Yuto kay Shinji at seryosong sinabi rito na kung hindi nito alam kung paano yumuko at humingi ng tawad, maaari niya itong turuan. Pagkarinig noon, agad na lumapit si Shinji sa kanyang kapatid upang humingi ng simpatsya. Ngunit sinabi lamang sa kanya ni Mika na dapat niyang panagutan ang sarili niyang mga ginawa. Sa narinig na iyon, wala nang nagawa pa si Shinji kundi ang mapatungo dahil wala na siyang ibang magagawa. Agad siyang lumapit sa harapan ni Saki at yumuko habang humihingi ng tawad para sa kanyang mga ginawa. Sinabihan naman siya ni Matsushima Yuto na hindi niya marinig ang sinasabi nito at dapat nitong lakasan ang boses upang marinig ito ng kanyang kapatid na si Saki. Sa nakikitang iyon ni Fuji, hindi niya mapigil ang menace kay Matsushima Yuto dahil napahiya siya nito. Ngunit sabay nun, napangiti siya dahil naisip niyang gagawa rin siya ng paraan upang mapahiya si Matsushima Yuto sa harap ni Mika. Agad na sinabihan ni Saki si Matsushima Yuto na sapat na iyon at umuwi na lamang sila dahil may plano siyang mamili kasama ang senior niya kinabukasan. Sa narinig na iyon, agad na tinanong ni Mika si Saki kung kailangan pa ba nito ng mga daily essentials. Idinagdag niya na mura rin ang mga damit sa mga department store sa lugar na iyon. Sa narinig na iyon, sobrang natuwa si Saki at agad na naisip na dahil halos magkapareho sila ng height ng senior niya, baka maaari niyang hiramin ang mga damit nito. Nakangiting sinabi naman ni Matsushima Yuto na hindi kasya kay Saki ang size ni Mika. Ngunit bigla siyang natigilan sa kanyang pagsasalita. Habang nakatingin sa dalawa, napagtanto niyang pareho silang may magandang figure at masasayang lamang kung pipilitin nilang magsuot ng masisikip na damit. Agad namang nagulat si Saki sa narinig mula sa kanyang kapatid. Samantala, namula ang mukha ni Mika habang tinanong si Matsushima Yuto kung paano niya nalaman iyon. Dahil sa nangyari,
Agad namang sinabi ni Matsushima Yuto na nagbibiro lamang siya at huwag itong seryosohin. Samantala, napamura na lamang si Fuji sa gilid. Nagtataka siyang napatanong kung ano ang relasyon ni Matsushima Yuto kay Mika. Agad naman nagulat si Shinji nang mapansin niyang nagseselo si Fuji. Dahil doon, agad na lumapit si Shinji sa kanyang kapatid at sinabi na sumama na sila sa kotse ni Fuji dahil dumidilim na at delikado ang mga mountain road. Sa nakita na iyon ni Fuji, agad siyang napangiti dahil nagustuhan niya ang ginawa ni Shinji. Agad namang tumingin si Shinji kay Fuji upang ipaalam na maayos ang ginawa nito para sa kanya. Ngunit sinabi lamang ni Mika na hindi na siya sasama dahil hindi siya sanay sumakay sa mga sports car. Agad naman sinabi ni Fuji na sports car man iyon, komportable naman ang mga upuan. Nakangiti pa niyang idinagdag na magiging reckless ang pagbaba ni Matsushima Yuto sa bundok gamit ang motor nito. At paano naman ito may sasakay ang dalawang babae? Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang isang kotse sa lugar. Agad na nagulat si Fuji dahil sa liwanag ng mga ilaw nito. Ang sakay pala ng kotse ay si Shouta. Agad niyang tinanong kung sino ang humaharang sa daan gamit ang junk car na iyon. Sabay nun, bumaba na rin siya sa kanyang kotse. Pagkababa niya, agad niyang nakilala si Fuji. Tinanong niya ito kung kumusta ang pagsakay nito sa 10 yen junker. Agad namang tinanong ni Fuji si Shouta kung ano ang ginagawa nito roon. Pinag-cruise ni Shouta ang kanyang mga braso at seriusong sinabi kay Fuji na huwag siyang itulad sa mga spoiled brat na tulad nito. Totoong hindi mahal ang kanyang kotse, ngunit binili niya iyon gamit ang sarili niyang pinaghirapang pera. Sa narinig na iyon, naiinis na sinabi ni Fuji na kung wala ang suporta ng pamilya ni Shouta, wala rin itong magagawa. Kahit gaano pa ito magsumikap, hindi nito kakayaning bayaran kahit ang shipping cost ng kanyang G900. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ni Shouta dahil humarap na ito kay Matsushima Yuto at sinabi na sumama na ito dahil hindi niya inaasahang makikita niya ito roon. Ihahatid niya ito pababa. Pagkalapit niya kay Matsushima Yuto, agad siyang bumulong upang ipaalam ang mga nalaman niya. Pagkatapos noon, tinanong na rin niya kung kaibigan ba nito ang dalawang kasama niya at sinabi na bibigyan niya rin ang mga ito ng masasakyan. Sa narinig na iyon, agad na tinawag ni Saki ang kanyang kapatid at tinanong kung sigurado ba siyang mapagkakatiwalaan si Shouta. Nag-aalala siya na baka kidnapin sila nito. Agad namang sinabi ni Matsushima Yuto na ayos lamang iyon at huwag siyang mag-alala. Samantala, nasaktan naman si Shouta sa sinabi ni Saki dahil itinuring siya nitong isang masamang tao. Sa narinig na iyon, agad na sinabi ni Saki kay Mika na mukhang may sapat namang espasyo sa kotse. Hinikayat niya ang senior niya na sumama na rin sa kanila. Agad naman siyang sinabihan ni Mika na sandali lamang muna. Ngunit wala na rin siyang nagawa dahil hinayla na siya ni Saki palapit sa sasakyan. Habang sumasakay silang apat, sinabi ni Shouta kay Matsushima Yuto na sa front seat na ito umupo. Samantala, habang pinagmamasdan ng apat, agad na humingi ng paumanhin si Shinji kay Fuji dahil hindi niya nagawang kumbonsihin ang kanyang kapatid na sumama sa kanila. Samantala, hindi mapigil ang menace ni Fuji sa nangyari kaya pinakalma niya ang kanyang sarili. Napagtanto ni Fuji na naroon si Mika, ang babaeng matagal na niyang hinahabol. Kung mawawala ang kanyang composure ngayon, masisira ang lahat ng kanyang plano. Sabay nun, ngumiti siya kay Shinji at tinanong tungkol sa pamilya ni Fuji at sa mountain negotiations, kung may sinabi ba rito ang kanyang ama. Sinabi ni Shinji na ayaw nitong magsabi ng kahit ano sa kanya. Sa narinig na iyon, sinabi ni Fuji na siguradong alam iyon ng kanyang kapatid. Hindi ba't ipinapasa na kay Mika ang business management? Idinagdag pa niya na kung mangyayari iyon, maaaring maging magulo ang lahat. Tinanong din niya si Shinji kung hindi ba nito gugustuhing gugulin ang buong buhay na laging natatabunan ng kanyang kapatid na si Mika. Agad namang tinanong ni Shinji si Fuji kung ano ang ibig nitong sabihin.
Ngumiti lamang si Fuji upang ipakita kung ano talaga ang kanyang ibig sabihin.